ito ho naman pong public distrust, no ho, pati itong distrust po ng mga negosyante sa ating pong pamahalaan ngayon ay hindi po naman nangyari overnight, no? Yung unti-unting pagkalusaw nito. Sa sitwasyon po ngayon, ano po ang maaaring gawin ng gobyerno para manumbalik po ito? Ano ho ang dapat niyang gawin at gaano po ito kabilis magagawa ng gobyerno kung ito po'y dahan-dahan, do you agree? Dahan-dahan po naman nangyari ito, hindi ba? Hindi po naman ito overnight. So, ano ho magagawa ng gobyerno para mabilis po na makarecover sila? Well, unang-una, halos sa lahat ng ekonomiya, sa lahat ng bansa, kasamang TED, may katiwalian. At sa ating bansa, lalo na. Itong nilantad mismo ng ating Pangulo sa State of the Nation Address noong July, ang napatunayan ng mga tao ay ito. Totoo pala ang katiwalian sa Pilipinas. Number two, yung scale of corruption and bad governance. Imagine 30 to 40% nawawala. So 60% na lamang o 70% na lamang ang napupunta sa ating public health and public education. Sa katunayan, nakita naman natin ang issue sa PhilHealth, yung issue sa PDIC, na sa halip na ito ay gamitin para sa pagpapaunlad ng ating pampublikong kalusugan, ito ay napunta sa pagpondo ng mga public infrastructure projects including flood control. So yung inilantad ng tatlong huling buwan o yung last half of 2025 ay yung scale of corruption in the Philippines. At ito yung nagbunsad ng malaking pagbagsak ng tiwala ng mga mamamayan at mga negosyante sa ating pamamahala. Number one. Number two, nakita po naman natin na ang pamahalaan ay gumagawa naman ng karampatang hakbang upang maibalik ang tiwala ng mga tao. Ngunit ito po ay hindi maibabalik kung, number one, ganun kabagal ang pagtukoy doon sa mga tinatawag nating guilty parties, yung mga involved sa large-scale plunder ng public money dito po sa ating bansa. So unang-una kinakailangan maipakita ng ating pamahalaan na kaya niya na to prosecute yung iba't ibang mga, let's say, legislators, kung kinakailangan local government employees or officials, yung nasa DPWH, mga engineers, at mismong mga kontratista. Kasi po ang sentro po ng issue rito ay ang paggamit ng public money sa hindi dapat na ginamit, at ito'y pagnanakaw ng public money, na sa halip na mas marami tayong ospital na naitayo, maraming mga classrooms na naitayo, at maraming kailangang highways at issues ng connectivity sana ay na-address natin, ito ay nalusaw na lamang sa flood control projects, which are either ghosts, ibig sabihin ay it doesn't exist, number one. Number two, delayed. And number three, substandard. Doon po ang isinasakit ng dibdib ng maraming tao. So kinakailangan maipakita ng gobyerno na seryoso ito sa pagtukoy at pagpo-prosecute ng mga dapat na itukoy at i-prosecute sa anomalyang ito. Number two, dapat ay hindi rin ito makasagabal sa pagpupursue ng iba't ibang mga structural reforms. And here, doon po sa artikulo na ginawa natin sa Global Source Partners, sinabi natin na kinakailangan magkaroon na tayo ng anti-dynasty bill dito po sa ating Kongreso. Otherwise, we will be perpetuating the politics of patronage at walang demokratikong pamamaraan sa pagpili ng ating mga namumuno dito po sa ating bayan. Matagal ng panahon sila rin ang umuupo, pero may nangyari po ba sa ating bansa? Yes, umuusad-usad tayo, pero dapat nating tandaan, nahuli na po tayo sa ASEAN. One example, kapatid na Ted, 1987, 38 years ago, we were included among the
middle income countries. Since then, 38 years later, nawala ng Indonesia dyan. Nandun na sila sa upper middle income. Ang Malaysia, ang Thailand, okay? Ang Vietnam malapit na, naunahan na tayo ng Vietnam. Andito pa rin tayo. 38 years after, narito pa tayo sa low middle income country category. So, it's about time that we think of other ways. Like yung ating election laws, yung ating yung COMELEC, no? Kinakailangan i-overhaul, isaayos po 'yan. Ganun din yung ating pagre-revisa ng ating konstitusyon o ilang batas tungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Kinakailangan ay magkaroon ng competitive spirit dito po sa ating bansa upang sa ganon, ang bawat isa ay mayroong karapatang lumago ang kabuhayan at magkaroon ng iba't ibang opportunities for growth. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!